Pagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw po na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tunay po na napakabuti po ng ating Diyos na dakila. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa buhay, sa lakas, sa panibagong araw na ito na pahiram mo po sa amin. Nawa Panginoon ay patuloyan po naming maisapamuhay ang mga ninanais mo po, Panginoon, para po sa aming lahat. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon po na hindi ka po namin nasusunod. Patawarin mo po kami, dalisayin mo po kami at paging dapatin mo po nawa ang patuloyan po naming paglapit sa iyo sa mga oras na ito. Ama, maraming maraming salamat din po sa pagpapatawad mo po sa amin at sa pagpapaging dapat mo po sa buhay po ng bawat isa. Pinapapurihan ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Maraming maraming salamat din po sa iyong mensahe para sa amin. Dito po sa Genesis chapter 9. Nawa Panginoon ay patuloyan ka naming maunawaan at patuloy ka pong magpakilala po sa aming lahat. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Salamat din po sa mga gamit namin na para po sa live na ito. Nawa po ay maging maayos po ito at nawa po ay patuloy din pong magdulot sa amin ang mga salita mo ng lalo pang pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis chapter 9, God's everlasting covenant. So dito po makikita po natin po yung God remembered Noah po. God remembered Noah and yung pagmamahal niya po sa tao. Kaya naman dito sabi nga po sa verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. So God blessed Noah maging ang kaniyang mga anak. Sabi niya, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. So ito po ay inuutos po kay Noah at sa kanya pong mga anak. Kasi nga po ay ito ba ay katatapos lamang po ng flood dito po. Pero inalala po ng Panginoon si Noe at ang lahat po ng nasa daong po. Kaya ang sabi po, ang utos po kay Noah ay magkaroon at sa kanyang mga anak ay magkaroon sila ng maraming anak at punuin ng kanilang supling ang buong daigdig. So, at sa mamaya pong gabi, mababasa po natin yung tungkol po sa pamilya po ni Noe. Sabi nga po dito sa verse 2, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Bibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. So this time no po, inalaw na ng Panginoon na makain po nila yung mga hayop po. So kasi di po ba from pagkalikha po kay Adam and Eve, ang inalaw lang ng Panginoon na kanilang makain ay yung mga pananim po, yung mga fruit-bearing trees po. Pero this time po sa chapter 9, inalaw na po ng Panginoon na makakain po sila ng meat. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. 6. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa sapagkat larawan ng Diyos ang tao'y, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Sabihin mo nga, kawangis ng Diyos. Po, kawangis po tayo ng Panginoon. Sa larawan po ng Diyos ang tao'y nalikha. Kaya nga po tayo mismo
Wala po tayong karapatan na na ali na kung ano-ano pong gawin natin sa ating kapwa po, dahil ang bawat tao ay mahalaga sa Panginoon po. Kaya talagang dapat po nating pahalagahan ang ating kapwa tulad ng pagpapahalaga po natin sa ating sarili, dahil ang tao po ay nilikhang kalarawan or kawangis ng Diyos po. Hindi po siya Diyos, kundi kawangis ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ano ang Diyos ay ganon din ang tao. Mapagmahal ang Diyos, mapagmahal din ng tao po. 7, ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong daigdig. So again, ito po ay utos kay Noah at sa kaniyang mga anak. Kasi may iba po ginawang literal ito. Again, ang pag-uutos po na ito ay para kay Noah at sa kanya pong mga anak. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid niyo, sa mga ibon, pati sa maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig." Sabi pa po dito sa 12, "At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa lupa." So etong covenant na ito ay para din po sa atin na nabubuhay sa panahong ito at sa mga darating pa pong henerasyon kung meron pang darating. Po. So sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko nalilipuling muli sa pagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa." So dito po natin makikita na nakipag-covenant po, God's everlasting covenant po sa tao. Po, na tuwing lilitaw po ang baghari o ang rainbow po, sa ulap, aalalahanin po ng Panginoon ang kanyang walang hanggang kasunduan. At makikita din po natin dito na hindi po porke palatandaan ay kailangan po ng Panginoon ng palatandaan. Hindi po. Hindi po. Kundi kailangan lang talaga ng tao na makita ang rainbow para maging palatandaan po sa mga tao. At ito ang tanda ng pangako ng Panginoon sa lahat ng nabubuhay sa lupa. So imagine po, no? Ito yung tunay na dahilan kung bakit nakakakita tayo ng rainbow. Pero winasak po ito, no po? Winasak po ito ng mga tao din, yung ibig sabihin. Pero nawa tayo, ganun pa rin ang ating ibig sabihin ng rainbow o bahaghari, na ito'y pangako po ng Panginoon sa lahat ng nabubuhay sa lupa. So the Noahic covenant found in Genesis chapter 9 verses 8 to 17 is the promise that God made to Noah and his descendants after the flood which destroyed the world. The Noahic covenant has several distinguishing features. Una po, it is unconditional covenant. Po. So, ang pangako pong ito o pakikipagtipan ng Panginoon sa mga tao ay hindi po base sa kung anong gawin ng tao. So, ibig sabihin, kahit maging masama pa ang tao, ito ay mananatiling covenant
ng Panginoon. Po, na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pagitan po ng baha. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na po gugunawin ng Panginoon ang mundong ito. Kasi may hinihintay pa po tayong tinatawag po na the day of the Lord o yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabihin mo nga, the day of the Lord. Yes, hinihintay pa rin natin yun, no po. Kasi lahat po ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga kasulatan ay totoo at talagang mangyayari. Sabihin mo nga, magaganap. Yes. Hindi pa man ito nangyayari, ibig sabihin, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng tao. Pero that doesn't mean na hindi ito mangyayari. Yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ikalawa, regarding this covenant, it was made to Noah and all his descendants as well as every living creature and the earth in general. Po. So para rin po ito sa atin, para po ito sa lahat ng tao, maging sa mga hayop man at sa lahat po ng creature po. Pangatlo, it was sealed with a sign, the rainbow. Po. So again, no po, ito pong rainbow ay ang ibig sabihin po nito ay ang pangako po ng Panginoon. Po. So nawa every time we see the rainbow ay maging reminder po ito sa atin na matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabihin mo nga, magpasalamat sa Panginoon. Kasi imagine, hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Kaya kahit anong lakas pa ng ulan o bagyo ay pumanatag po tayo. Amen po ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon. So the Noahic covenant is an unconditional covenant because it does not depend upon anything Noah or his descendants had to do to fulfill the covenant. No po? Talagang wala pong kailangang gawin si Noah o yung kanyang mga descendants to fulfill the covenant. Hindi po katulad ng ibang covenant po ng Panginoon. No po? So the promise is based upon God's faithfulness alone. Po, talagang ito pong covenant ng Panginoon o tipan ng Panginoon na ginawa kay Noah sa kanyang mga sumunod na lahi at sa mga darating pang lahi, no po, henerasyon, ay dahil lamang po talaga sa katapatan ng Panginoon. No po? Isa pa po, again, no po, talagang yun nga po, matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon every time na makakita po tayo ng bahaghari o rainbow. No po? Para patuloyan po tayong ma-amazed sa Panginoon. Po. We should also be reminded that our God is a holy and righteous God. No po? Na talagang ayaw niya po ng anumang kasalanan. And hindi niya po pababayaan na walang kaparusahan po sa mga gumagawa ng kasalanan. No po? Ang dami po, no? Again, every time we see the rainbow, nawa magdulot ito ng pagpapasalamat sa Panginoon. At kapag nakakita again tayo ng rainbow, ay talagang maisip natin na talagang ang Diyos ay banal. No po? Ang Diyos ay banal at talagang hindi siya papayag na hindi maparusahan ang lahat ng gumagawa ng kasalanan. Kasi 'di ba talagang inunaw ng Panginoon ang mundo sa pagitan ng baha dahil sa naglipanan na ang kasalanan nung panahon ni Noe. Opo, nung kanyang kapanahunan. Talagang sukdulan ang kasamaan na ginagawa ng mga tao. At si Noah nga lang po o si Noe
ang nakita ng Panginoon na matuwid sa kanyang harapan. Opo. So kaya nga po talagang patuloy tayong mapaalalahanan every time na makakakita po tayo ng rainbow. At makikita din po natin dito na talagang God provided a way for Noah and his family to be saved in the ark. Di po ba? And sa atin din po, God has provided a way para sa atin, para sa ating kaligtasan. Walang iba pong naging kaligtasan natin kundi ang ating Panginoong si Jesus. Amen? So kaya po talagang patuloy po tayong manangan sa pangako ng ating Panginoon dahil siya po ay tapat at hindi po siya sinungaling na Diyos. At mamayang gabi po, pagpagpatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa pamilya ni Noah at sa kanyang mga anak. Tayo po ay manalang. Ama, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pangako, Panginoon. Nawa po ay lalo pa po itong magdulot sa amin ng lalo pang pagiging matapat sa iyo. Dahil kailanman po hindi po nabali ang anumang iyong sinasabi. Na kapag ikaw ay nangako, talagang maaasahan po namin ang bagay na ito. Maraming salamat po, aming Panginoon, na hindi mo na po muling gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan po ng baha. Pero nawa patuloy pa rin kaming maging matapat sa iyo habang hinihintay po namin ang iyong ikalawang pagbabalik. Nawa, Panginoon, ay patuloy kaming matutong maging mapagpakumbaba, matutong sumunod sa anumang sa anumang ninanais mo na ipagawa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming maging handang tuparin kung anuman po ang mga ninanais mo po para sa amin. At nawa palagi matuto kaming maging mapagpasalamat sa iyo sa lahat po ng ginagawa mo po sa aming mga buhay. And yes, Lord, salamat po sa kaligtasang aming natamo. Pinakamahalaga na maranasan ng tao. At iyon ay ang makilala ka sa aming mga buhay. Maraming salamat po, aming Panginoon. Talagang secured na po ang aming future because of you, Jesus. Purihin ka po, Ama. Salamat din po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa po ay muli po kaming magsama-sama mamayang gabi po at 7 p.m. sa iyong gawain, Panginoon. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo. Salamat din po sa patuloy pong pag-provide mo po sa pangangailangan ng pamilya po ng Mama Len at patuloy ang pag-comfort mo po sa kanilang buong angkan. Salamat din po sa patuloy ang pag-ingat po sa aming daddy habang siya po ay nasa Japan at sa buong pamilya ng Cruze, maging sa aming nanay Nelia. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Maging sa aming nanay Nene, Panginoon, na nasa Canada. Maraming salamat din po, Ama, sa buhay po ng Pastor Lito at ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa lahat po ng mga kamanggagawa po sa Miracle of Life at sa lahat po ng mga kapatiran, maging from other fellowship, Lord. Remember Crazy, Lord God. Salamat sa patuloy himala mo po sa kanyang buhay, sa patuloy himala mo po kay Ellery, sa aming Ate Irene, sa patuloy himala mo po kay Mami Elma, maging kay Sis Amy, sa patuloy himala mo po sa aming Teacher Onay, sa aming Papay, Panginoon. Salamat po sa patuloy himala mo po sa aming Nanay Lemya, maging sa aming Ate Marisa. Salamat, Panginoon. Patuloy ang pong paghimalaan maging ang Mama Lilia po, Panginoon, maging ang mag-asawang Hazel at Christian at ang mag-asawang Mama Len at Kuya Ronnie. Patuloy po silang paghimalaan, Panginoon. Salamat din po sa tuloy-tuloy mo pong himala sa buhay po ni Baby at sa pamilya po ng Ate LP, sa pamilya po ng Teacher Bell, sa pamilya po ng Ate Elena,
sa pamilya po ng Nanay Vicky, Panginoon, maging ng Nanay Lorna Gayas at Nanay Lorna Arguella. Salamat po sa patuloyang himala mo po sa pamilya po ni Lovely, sa pamilya po ni Joanna, at sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito, maging lahat po ng kapatiran from Olonga po, from Tita Emma's Place, and from mga taga-Apayao, Panginoon, sila Kuya Bernie, Panginoon, at ang kanyang pamilya, aming mga pastor doon, Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay, sa lahat po ng mga mentee, sa lahat po ng mga mentors ng 7x7. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, aming Panginoon. Nawa, patuloy ka naming mapaluguran sa buong araw na ito at palagi po naming maalala na meron kang pangako sa aming mga buhay. Patuloyan ka naming mapaluguran, Panginoon, sa anumang aming iisipin, sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw po na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Yes, maraming salamat po sa buhay po ng ating daddy at ng aming buong pamilya, ng ating Pastor Lito at ng kanyang buong pamilya. Salamat din po sa ating kapatid na Hazel at Christian, sa pamilya po ni Lovely, maging sa pamilya po ng Nanay Lorna Gayas, kay Tatay Umeng, sa inyo pong mga anak at mga apo. Maraming salamat din po sa buhay po at sa patuloy pag-iingat po sa ating daddy na nasa Japan. Pakaingatan po kayo ng Panginoon, Daddy John. At hello din po sa mga kapatiran po na nandyan po sa Japan. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Irene Balagosa at sa inyo pong mga anak, maging sa ating si Sir Bob. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng Nanay Nelia, Papa Mar, at sa pamilya po ng Cruzem. Hello po, Nay. See you later po. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Salamat din po sa ating Kuya Bernie, sa kanyang nag-iisang asawa at sa kanilang mga anak, maging sa ating Pastor June at sa inyo pong mga anak at sa inyo pong buong pamilya. Sabihin po ng Lord na makapunta po kaming muli dyan sa month of January next year. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena at ang kanyang buong pamilya, ng Ate LP at ng kanyang buong pamilya. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ni Joanna at ng kanyang buong pamilya at ng mga mahal po natin sa buhay, sa Miracle of Life. Yes, kapatid na Cherry, hello po. Nawa po ay patuloy kayong pakingatan ng Panginoon dyan po sa Hong Kong, maging ang mga mahal mo po sa buhay na nandito sa Pilipinas. Salamat din po sa buhay po ni M at ng kanyang mga anak at buhay po ng ating Mami Elma at ng kanyang buong angkan. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship. Mamayang gabi po ulit, loobin ng Lord na tayo magkita-kita at 7 p.m. and araw-araw po ito at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.